Sinailalim na po sa state of calamity ang Cagayan de Oro City dahil sa pagbahang dulot ng malakas na ulan. Dalawang batang naiulat na nasawi habang mahigit 3,000 residente ang apektado ng pagbaha. Mula sa Cagayan de Oro City, may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Rafi, Connie, sa mga oras na ito, medyo umaaraw na dito sa Cagayan de Oro City pero nananatili pa rin sa evacuation centers itong may 3,000, halos 4,000 individual o katumbas ng 1,034 na pamilya dahil nakataas pa rin ang yellow alert dito pa rin sa Cagayan de Oro City. Mangyari ay may inaasahan pa rin sila na pagbuhos ng ulan mamayang hapon. Batay daw yan sa abiso naman ng Pag-asa. Kaya yung pinapaiwan lamang sa mga evacuation center ay tanging yung mga bata at yung mga matatanda pwede raw nilang silipin o bisitahin yung kanilang mga iniwang tahanan. Matapos nga yung malakas na pagbuhos ng ulan kahapon. Alas 2 ng hapon, Rafi, Connie, nagsimula yung malakas na buhos ng ulan at nagtuloy-tuloy yan hanggang gabi. Kaya yun yung dahilan kung bakit umabot sa hanggang dibdib, Yung iba pang mga areas dito, Rafi, ay umabot sa lagpas sa tao yung baha. Yung mga areas, Rafi, particular dun sa mismong city ay talaga naman yung mga sasakyan kanina nung ating madaanan, may iba doon mga nakatagilid, yung ibang mga sasakyan naman ay halos nagpanggaan na sila dahil lumutang ang mga ito at tinangay ng malakas na agos. Ang sabi sa atin ng CDRRMO ng Cagayan de Oro, ang nangyari ay urban flooding. Ibig sabihin, yung konsentrasyon daw ng mismong pag-ulan ay nangyari dito sa mismong syudad. Ito daw yung dahilan kaya yung mga ilan dun sa mga creek, yung ilan dun sa mga daluyan dapat ng tubig, kagaya halimbawa ng mga estero, o di naman kaya yung mismong dapat sana ilagusan niya. Doon yung tumaas yung tubig. Kaya inabisuhan nila yung mga estudyante kahapon. Kanina umaga marami tayong nakita mga estudyante na stranded. Hindi sila pinauwi ng magdamag at pinanatili na lamang sila sa mga eskwelahan. At kaninang umaga, mga bandang alas 6, isinagawa yung rescue operation. Sa ngayon, Rafi, isang 14 anyos, yung nabata na lalaki, yung ating nakita dun sa morgue, at yun ay sinasabing tinamaan ng natumbang puno dahilan ng kanyang pagkamatay. Meron naman dito pa rin sa Misamis Oriental, may isang batang babae sa isang barangay dito na nalunod din, 7 taong gulang yon, at yung isa pa na 84 anyos naman na matandang lalaki ay nalunod din sa ilog sa kasagsagan ng malakas na pagbuhos ng ulan. Sa ngayon, Rafi, ay clearing operations ang isinasagawa ng mga otoridad dito pa rin sa Cagayan de Oro para alisin yung mga putik maging doon sa mga malalaking establishmento na naapektuhan ng napakalakas na pagbuhos ng ulan na may kasamang putik. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Cagayan de Oro City. Balik sa iyo, Rafi, Connie. Steve, nabigyan daw ba ng babala itong mga residente ng Cagayan de Oro dahil dito sa malakas na pag-ulan na nagdulot nga nitong malaking pagbaha? Steve? Nabigyan naman daw ng babala kaya yung iba ay kaagad nakaligtas. Yung iba naman, Rafi, talagang masyado raw silang na-trauma nung nangyari sa kanila doon sa noong 2011 yung sendong. Pero ang sabi sa atin dito nung mga taga-CDRMO, iba raw yung nangyari kahapon, yung sa kalakasan ng ulan dahil nakasentro lamang yung pag-ulan dito sa syudad. Yung nangyari daw noong 2011 nung kasagsagan ng Bagyong Sendong ay mula sa bukid noon, rumagasa yung malakas na ulan at putik dahilan para magkaroon ng maraming casualties. Sa ngayon, Rafi, ang ginawa nila ay preemptive evacuation. Meron tayong mga nakita dun sa mga evacuation center pero marami na rin yung mga bumaliksakan ng tahanan at nagsisimula na nga na maglinis para alisin yung mga putik doon na bumara, at yung iba nga ay talagang napakakapal pa. So yun yung tinatrabaho nila sa ngayon, Rafi. Steve, kung nabigyan ng babala itong mga tao dyan sa Cagayan de Oro, bakit daw marami pa ring stranded at napakaraming sasakyan yung nadamay dito sa pagtaas ng tubig baha, Steve? Biglaan daw kasi yung pagbuhos ng ulan kahapon at tuloy-tuloy. Ang sabi nila, ang ginigit sa atin ng mga taga-CDRMO ay nakapagbigay sila ng maagang abiso dahilan para nga hindi na pahintulutan yung mga estudyante. Nakita natin napakarami doon sa Mindanao,
University of Science and Technology, napakarami ng mga estudyante doon na nagpalipas na lang ng magdamag. Hindi na nila pinahintulutan na lumabas dahil ang sabi nila mas marami raw casualty kung hindi sila nakapag-abiso, lalo pat yung ilan sa mga kalsada may mga kanal doon na posibleng mahulog pa o madisgrasya pa yung ilan doon sa mga residente ng Cagayan de Oro. So, ang sabi nila sa atin, kung hindi raw sila nag-issue ng mas maagang babala, ay baka mas may mga casualty raw. Steve, si Connie ito, gusto lang din natin kasi malaman na kaninang umaga, marami-rami pa yung mga estudyante nang ikaw ay nag-report dun sa eskwelahan. Kamusta na? Lahat ba sila? Nakauwi na, Steve? Oo, Connie, kaninang umaga talagang wala pang kain yung mga yon. Binigyan lang daw sila ng tubig at pinanatili sila dun sa mataas na palapag. Kasi yung portion din nung eskwelahan na yon, yung MUST, ay may bahagi doon yung second floor, inabot din ng tubig. So, ang ginawa sa kanila, hindi na sila pinababa, doon na lamang sila pinag-stay. Tapos kaninang umaga, maraming mga basic stock yon. Natapos yung rescue operation mga pasado alas 7 na ng umaga. At least nakauwi na sila sa kanilang mga bahay, Steve. Pero yung mga nandoon naman sa tabing ilog na mga nakatira, alam naman natin yan ng talagang parating nauuna na nagkakaroon ng mga disgrasya. Kamusta naman yung mga nasa tabing ilog na nakatira, Steve? Kanina ko, may pinasalan tayo sa isang barangay, Kaman-Aman. Ayun yung mga bahay doon, may isa, dalawang bahay doon na talagang tinangay ng malakas na agos. Kumbaga yung natira nga sa kanila yung mismong balikuran na lamang. Wala silang naisalbang damit kasi nung kasagsagan ng malakas na ulan, nagsipagtakbuhan na raw sila doon sa mas matataas na lugar. So yun yung pinaka-naapektuhan. At yung isa doon sa mga casualty, yung 84 years old na matandang lalaki, yung lolo, ay natangay din siya sa ilog. At ngayong umaga na nga lamang nakuha mga isang oras pa lamang yung nakakalipas nung lumutang yung kanya namang bangkay malapit pa rin doon sa ilog. So, isa sila dun sa mga apektado. Pero ang sabi sa atin ng CDRMO ay hindi naman daw gaano lumaki yung ilog dahil yung tubig daw ay nakakonsentrate dito sa mismong syudad. But apparently yung mismong Misamis Oriental yung naapektuhan ng malakas na pagbuhos ng ulan dahil may mga katabing bayan itong Cagayan de Oro City na talaga namang naapektuhan din at nakita natin na binaha. Kapag syudad kasi ang problema na binabaha, Steve, ang karaniwan na nagiging sanhi yung nagkakaroon ng clogging at hindi nakakayanin yung kanilang drainage system daw, yung lakas ng buhos ng ulan. Yan din ba ang sitwasyon nakita dyan sa may CDO? Alam mo ko, may nakita tayo kanina ng mga yung mga drainage na under construction pa lamang. May iba doon, may mga puno-puno pa ng tubig. Iba hindi pa talaga tapos. I think isa yun sa contributory factor. Kaya talagang mabilis na tumaas yung tubig. At kahapon hindi talaga nila ina-expect. Yung marami tayong mga nakausap kanina, ang sinasabi nila, ang bilis-bilis daw. Mas mabilis pa yung pagtaas ng tubig kahapon kaysa dun sa Sendong. May mga areas nga raw na hindi naman talaga sobrang tumaas yung tubig ng Sendong. Pero ngayon, naging napakataas. Yung portion nung dun sa parang business center nila, dun sa may Limquetcay area, hanggang lagpas sa dibdib yung tubig. Dun yung mga nakita natin ng mga sasakyan na nakaparada na ng mga lumutang. So, nandoon yung concentration nun. Bagamat may mga areas din naman na talagang dahil sa mabilis na paggagasa ng tubig, ay natangay din yung mga sasakyan, Tony. Simula nung Sendong, Steve, meron na bang nakita na mga ibinigay naman na pagbabago, halimbawa in terms of sa rescue o mas mabilisang pagbibigay ng tulong o ayuda doon sa mga nangangailangan, Steve, as compared to yung dati nga, syempre Sendong yon. At ito, biglaan din ito Steve. May mga relocation sites naman, di ba, na itinalaga after yung Sendong. Pero meron pa rin talagang mga areas na nagulat sila, na surpresa sila na biglang binaha. So, sa ngayon, yung mga nasa evacuation center, at sabi sa atin ng CDRMO, hindi pa nila inilista dito yung mismong affected families kasi marami talaga yung mga, kung bibilangin daw, libo-libo dahil maraming bahay talaga binaha. Pero yung nasa bilang lang nila, yung binigay ko sa inyo dyan na halos 4,000, 3,993 individuals. Ito yung mga nasa evacuation centers. Ito yung papamahaginan nila ng food packs. So sila muna yung initially yung makakatanggap ng tulong. Pero ang sabi nila ay magkakaroon daw ng assessment sa iba pang mga naapektuhan din nitong pagbahakon. Alright, maraming salamat sa iyong update sa amin, Steve Dailisan.